What's up mga repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik and today tayo nagluto ng isang recipe na siguradong magugustuhan ng ating mga mahal sa buhay. Ito yung tinatawag nating ginataang blue marlin or gatang isda. So sa video na to, ibabagi ko sa inyo ang aking paraan at step by step procedure kung paano ko niluto ito sa pinasimpleng paraan. So paano mga repa? Tara, simulan na natin ang pagluto nito. Okay mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ginataang blue marlin or ginataang isda. So ito, meron kasing dalawang style ng pagluto nito. Isa yung shortcut at yung isa yung maproseso. So yung procedure na gagawin natin dito ay yung shortcut. So ito, nagsanin lang tayo dito ng bawang, sibuyas, luya, at kamatis. So bawang, gumamit lang ako siguro ng 5 cloves of garlic, isang large size na sibuyas, tapos maybe 2 thumb size of ginger or luya, tapos 2 pirasong kamatis na kinayat. Pagkatapos yan, salin natin dito yung ating isda. So kahit anong isda ay okay yan. Huwag nyo lang lagyan ng tuyo, parang hindi bagay yun. So ito, nilagyan natin siya ng blue marlin. Tapos tinimplaan ko siya ng gakurot na ground black pepper or paminta. So sa pamintang turog, siguro gumamit ako dito ng mga 1.5 teaspoon. Tapos tinimplaan ko rin siya ng rock salt. Sa rock salt naman, probably 1.5 teaspoon din. Tapos ito, further natin ilagay yung toppings na hiniwa nating sibuyas, bawang, tapos yung kamatis sa luya. So mas maraming luya to, mas masarap para sa akin. So ito yung style ng shortcut na kasi hindi na natin kailangan maggisa. So ang gagawin lang natin dito ay pakukuluan lang natin ito sa mahinang apoy. So ito, nilagyan ko muna siya ng 1/2 cup na water. Pagkatapos yan, mag-add din tayo dito ng 1/2 cup na vinegar. So ang unang gagawin natin dito ay ating itong papaksiwin. So bukod sa nagpapasarap siya, ang ginagawa kasi ng paksiw, especially if you're cooking gata, napapaprolong natin yung lifespan ng ating niluto, hindi agad mapapanis. So pakukuluan ko lang to sa loob ng mga 3 to 5 minutes. Pag kumulo na yan, atin ang isalin dito yung ating gata. So ang marirecommend akong gatang gagamitin nyo dito, yung fresh, kasi bihira talaga masatisfied kapag yung powdered gata So gumamit siguro ako dito ng mga 2.5 cups ng gata. Tapos ito, sinalinan ko rin siya ng patis, yung ating pampaalat at pampalinamnam. Sa patis to taste to, pero ang ginamit ko siguro dito ay mga 1 tablespoon. Ngayon, pag gusto niyo naman talaga makuha yung umami taste ay sobrang linamnam na luto, pwede nga gumamit dito ng mga MSG like chicken door cube o kaya naman ng mga magic sarap. Pagkatapos yun, nilagyan ko siya ng 3 siling haba, pampaaroma. Tapos ito, habang nating pinapakuluan siya sa mahinang apoy, tayo naman dito ay nagprito ng ating talong. So masarap na kombinasyon sa akin kapag may lutong gata ay merong talong. Talagang pagkasarap nito. So bukod sa pamparami siya talagang masarap talaga siya. So ayan, pinakukuluan lang natin itong ating gata or ating ginataang blue marlin sa mahinang apoy na walang takip. In that way, pagka naluto siya, hindi siya yung parang nagtutubig. Kapag naluto mo kasi sa mahinang apoy yung gata, may tendency siyang lumapot, gumanda yung texture niya. And at the same time, para siyang nagmamantika. So, kung magluluto kayo ng may gata, mga repa, suggest ko sa inyong huwag nyo nang takpan. Hayaan nyo lang nakabukas. Ayan, sa mahinang apoy ko lang to pinakuluan, probably 15 to 20 minutes. Kasi yung blue marlin, hindi naman agad-agad to na nadudurog. Kaya mas maganda itong gamitin nyo kapag nagluluto kayo ng may gata. Not like pag tilapia kasi ilang minuto lang durog na kagad yun or other kinds of ng isda. So ito, almost done na tayo sa pagluto nito. Ang ginagawa ko lang nandito ay ating pinapalapot pa ng maigi yung ating gata para mas lalo siyang sumarap. So again, this is Kuya Nikki. I just wanna say maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga videos. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede na mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So, thanks again mga repa. Till next video. Have a good day.